Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Iisang RFID system sa mga toll expressway, inilunsad na. Yan ang MBC TV Network News ni Let Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng One RFID All Tollways. Ibig sabihin, isa na lang at hindi na magkaibang RFID ang gagamitin sa bawat toll operator sa NLEX, SLEX at iba pang expressway sa Luzon. Dahil sa full interoperability ng lahat ng toll expressways, pwede nang mamili sa AutoSweep o EasyTrip ng gagamiting RFID para sa lahat ng tollways. Sa ilalim ng bagong sistema, maaari nang magparehistro ang mga motorista ng kanilang kasalukuyang RFID accounts on-site o kahit online. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na layo ng hakbang na ito na gawing mas maginhawa at mabilis ang biyahe ng mga motorista. Maiiwasan na rin anya ang kalituhan, lalo na kung hindi kabisado kung anong RFID ang dapat gamitin sa iba't ibang expressways. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga katuwang sa pribadong sektor para maisakatuparan ang proyekto matapos ang ilang taong pag-aaral at konsultasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, AFP dedma sa mga pahayag ni Davao Acting Mayor Baste Duterte kaugnay sa pakikitungo ng Pilipinas sa China sa isyu ng West Philippine Sea. Ayaw ng patulan ng Armed Forces of the Philippines ang mga birada ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte patungkol sa paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, uubra naman aniyang makipagtulungan ang Pilipinas sa China sa aspetong pang-ekonomiya. Pero ibang usapan na aniya kung nalalagay na sa balag ng alanganin ang pambansang interes, partikular na sa mga agresibo at mapangahas na mga hakbang ng China sa naturang karagatan. Una rito, sinabi ng nakababatang Duterte na mas pipiliin niya ang economic cooperation sa China kaysa tapatan ng military practices ang usapin, lalo't mayoriya ng mga produktong ginagamit ng mundo ay mula rito. Pero nanindigan si Trinidad na dapat igiit ng Pilipinas kung ano ang para sa mga Pilipino para na rin sa susunod na henerasyon. We do not respond directly to any statements given by certain individuals, but if you look at the entirety of the country and we look at how we are performing in the West Philippine Sea, it is very clear that we are at the receiving end of coercive and aggressive actions. On the areas that we could cooperate with certain countries and for example with China, then we could cooperate with them. But if we are at the receiving end of their illegal presence, their coercive and aggressive actions, it is but right that we stand up for what is rightfully and legally ours, not only for the present but more importantly, for the future generation of Filipinos. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.